Yet to all who did receive Him, to those who believed in His name, He gave the right to become children of God. No, sa ibang salin po, yung right, alam niyo po sa ibang salin, ang salita po dyan ay power. Yan po, kung sa mga ibang salin. He gave the power to become children of God. Yeah. At unconsciously, unknowingly, minsan nakakalimutan mo to, kapatid, na ikaw ay anak ng Diyos. No, lalo na linawin pa natin yung mga points na yung mamaya, meron tayong points. Yan. Kaya, sana, lagi natin panghawakan na tayo ng Diyos. Ito yung identity mo. No, we are who the Lord says we are. Yan yung kinanta natin kanina. No, unang-una, yan, no, itong unang point na gusto kong share sa inyo. Yan, I am a child of God. Sige po, next time. Yan, I am a child of God. I have access to the source of every good thing. No, kapatid, hindi ka lang may access sa blessing. May access ka sa source ng blessing. No, yun po ang huwag natin kakalimutan. No, sino dito yung naniwala na sa Panginoong Hesus? Tinanggap na ang Panginoong Hesus? Sige po ba mag-assurance of salvation tayo ngayon? Sa mga meron po bang di pa sigurado? Siguro na po lahat tayo sigurado na sa ating kaligtasan, no? Nung ating po tinanggap ang ating Panginoong Hesus bilang ating Panginoon na tagapagligtas, tayo po ay nakapag-establish ng relationship sa ating Panginoon. No, through Jesus Christ, binigyan ka ng karapatang maging anak. So anong nagkaroon ka? Tatay. Nagkaroon ka ng relation. Tatay. Nagkaroon ka ng ama sa langit. At dahil meron ka ng tatay sa langit, no? You already have the access. No, sige dito, yung meron pang mga tatay, no? Tatay niyo pinagpapaaral sa inyo. Kanina mas madaling manghingi. Sa nanay o sa tatay? Depende siguro sa pamilya. Pero, depende. Pero, minsan parang mas ano magbigay tatay. Parang, iniisip ng budget. Yung pala yun. Walang hindi ko. Lalo na, paano pa kaya ang ating ama sa langit? Okay? Yan. After believing and receiving Jesus Christ, yan, we are given the right to be children of God. Yan. At yung establish natin yung connection at relationship ay sa ating ama sa langit. Yan. Kaya, ito kaya tayo nananalangin every Thursday. Pag nananalangin ka ba, ikaw ba pag nananalangin ka sa Panginoon, nahihiya ka o talagang solid ang tiwala mo sa Panginoon na ibibigay niya kayong pinapanalangin? Diba? Manghirap manghingi sa tatay ng iba. Sino dito nasubukan na manghingi sa tatay ng iba? No? Wala kang bakon di manghingi ka sa tatay ng kapitbahay nyo. Kahit di ba yun? Kahit di ba makapal yung mukha. Pero mahirap yung gawin. Pero ito sarili natin na masalangit Ang sabi po sa 1 John 5:14-15, this is the confidence we have in approaching God. Una-una, pag lalapit ka sa Panginoon, dapat meron kang confidence. Confidence na ano? That if we ask anything according to His will, mahalaga po ito if we ask anything according to His will, He hears us. No, ang ating pong Ama sa langit ay nakikinig. No, kaya po pag nananalangin tayo, maaaring pag nakita tayo ng mga tao para tayo walang kausap. No, sino ba yung karakter sa Bible? Akala lasing siya. Diba? Si Hannah, akala lasing siya, nananalangin siya. Pero, hindi alam mo makakita sa kanya, may nakikinig dun sa nananalangin na yun. At yun ay ang ating Ama sa langit. Yan. Whatever we ask, we know that we have what we ask of Him. Pero ulitin ko po, mahalaga ito that if we ask anything according to His will. No, share ko lang po sa inyo, maaaring alam nyo na ito, pero isang purpose po ng pananalangin, hindi para pilitin ng Diyos na ibigay ang gusto mo. Hindi po yan ang purpose kung ba't tayo nananalangin dito every Thursday. Tapos yung iba, maating pa ng tugon pag Sabado. Pag Sunday, mananalangin ulit. Tapos tinuturuan tayo sa church, sa training, mananalangin ka everyday. Sa cellphone, ganun din maririnig mo, mananalangin ka everyday. Diba? At tinuturo talaga sa atin, gawin regular ang pananalangin. No, akap mo kulitan si Lord na, Lord, alam ko yung pinapanalangin ng bagay nito, at hindi mo pa rin binibigay. Hindi ko ba nakukulitan? Hindi yan ang purpose ng panalangin, kapatid. Kung hindi, nagba ang purpose ng panalangin, para ang puso natin
ay ma-align sa will ng Lord sa ating buhay. Ngayon, habang tumatagal na ikaw ay nananalangin sa Panginoon, no? Kasi habang nananalangin ka, sigurado sasagutin ka ng Panginoon. Sigurado makakarinig ka sa Panginoon ng yes at ng no, At wait. ng wait, no? At habang narinig mo yan sa Panginoon, mareredirect ang puso mo. At sa mga susunod mong magiging panalangin, no? Mas i-consider mo na ang will ng Lord sa buhay. Yun ay ipapanalangin ko ngayon. Kasi lalo pag bagong mananampalataya, kasi syempre, ito talaga ang connotation pag sa pananalangin, no? Paghingi talaga yun eh. Yung ang alam natin sa panalangin, no? Kasi di ba tinuturo natin yung acts? Naalala niyo ba yung acts? Ano yun? Adoration, confession, supplication, thanksgiving. Thanksgiving, supplication pala yan. Thanksgiving, supplication. So lagi pag bago mananampalataya, puro supplication ang ginagawa. No? Pero habang lumalalim tayo sa pananampalataya at yung buhay po natin yung pinalaan natin sa pananalangin sa araw-araw, syempre, imposibleng hindi mabago ang puso mo. Yan, babaguhin ng Lord ng ating pong mga puso to align sa kanyang will. At yun po ngayon ang ating pong masipang panalangin. No, yun po, nakikilig ang Diyos sa ating mga panalangin. Alam niya kung ano yung kailangan natin. Ayan, sabi rin po yun sa Bible, bago mo pahingin, alam na ng Panginoon ang pangangailangan mo. Ayan, kaya dapat although siguro dahil tao lang tayo, hindi natin maiwasang mag-alala. Sino dito yung maalalahanin? Thoughtful pa rin sa English. Diba? Mapag-alala. Ayan. Sino dito yung mapag-alala? Lagi na lang nag-aalala. Mabalisa. Ano kaya bukas? Ano kaya next month? Ano kaya next year? Next year pa naman. Naalala ko na, di ba? Di ba? Advance mag-isip. Pero sino dito yung gano'n? Mapag-alala? Meron po ba? Wala. Yan. Siguro meron sa atin gano'n. Laging nag-aalala. No? Sinabi nito sa Bible, no? Sino bang makakapagdagdag sa kanyang buhay ng kahit ilang segundo sa pag-aalala? No? Instead of pag-worry, lagi mong isipin, I am a child of God. I have access to the source of every good thing. Tanda mo kapatid, may access ka. You just need to ask. Kailangan mo lang manalangin sa Panginoon. Kasi may access ka ni. No? Sino dito, maraming pera sa bangko? Maraming pera sa bangko? Ako lang? Amin ba? Hindi lang. Ayoko amin. Sino dito, may access ka din sa pera mo sa bangko? Pag hindi mo siya kinuha, magagamit mo ba siya? Hindi. No. May access tayo sa source ng blessing. No, huwag ka mahiyang mag-ask. Instead, be confident in approaching the Lord. Yan. Siguro yung iba, kaya nahihiyang lumapit sa Lord. Parang anak, nahihiyang lumapit sa magulang kapag may kasalanan. Tama po ba? Experience po siguro natin lahat siya. Lahat naman tayo naging anak. Unless po ay bigla na lang kayong lumitaw sa mundo na tao na kayo. So, pero ito po yung susunod ko kung gusto i-share sa inyo. Next slide, bro. Yeah. I am a child of God. I have been made holy through Jesus Christ. And I have the power to say no to sin. Yeah. Sabi po sa Romans 6:11 to 14. Yeah. In the same way, count yourselves dead to sin, but alive in God, in Christ Jesus. Therefore, do not let sin reign in your mortal body, so that you obey its evil desires. Do not offer any part of yourself to sin. No, any part, no, lahat. Hindi po exempted ang mata, hindi exempted ang kamay, ang paa. Every part of our body, do not offer it to sin as instrument of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, and offer every part of yourself to Him as an instrument of righteousness. For sin shall no longer be your master. Kapatid, you have the power to say no. Kapag nandiyan ang temptation, maaaring, alam ko po, no, kasi ako, ganun din ako, nag-i-struggle pa rin sa kasalanan, araw-araw. Pero ba dito hindi na nag-i-struggle sa kasalanan? Sa temptation,
Yung mula na lang sa kanyang temptation, kaya-kaya nila labanan everyday. No? Sisiw lang sa kanya. Meron ba dito gano'n? No? Super holy, gano'n, di ba? No, maaari kung lahat tayo talaga nag-struggle sa sa iba't ibang uri ng temptation. Kasi hindi po mawalang temptation sa buhay natin hanggang nandito tayo sa lupa. Bakit? Kasi ang ating katawang lupa, may iwan dito eh. Gusto niyo po ba may iwan dito? Kaluluwa natin. Hindi po, di ba? Kaya po ganun ang katawan natin. No? Kasi po, ang ating pong flesh, ang ating pong lupang katawan, hindi naman mapupunta sa langit. May iwan dito ang flesh. Kaya ang gusto ng flesh ay mga bagay na makamundo. Pero laging may struggle, laging may war. Kasi yung ating spirito, ang gusto, mapunta sa kalangitan. No? Kaya, while nag-desire ang ating spirito ng mga makalangit na bagay, nag-struggle talaga everyday dahil nasa flesh pa tayo eh. Pero, so sinabi ng Panginoon dito, no? Sinabi sa Bible, for sin shall no longer be your master, because you are not under the law but under grace. No, kapatid, paalala ko po ulit sa ating lahat, no? Kapag po nandiyan na ang temptation sa harapan natin, no, kukunin mo na lang. No, walang nakakakita. No, bubuksan mo na lang. Wala namang nakakakita sa'yo. Tandaan mo, you have the power to say no. No. Kaya po natin siya iwasan. Tingin ko po kung ganyan ang gagawin natin. Mahirap to to be honest, madali lang kong sabihin, pero alam ko kung mahirap kong gawin. No. Pero, lagi niyo pong tatandaan, no. Huwag niyo pong kakalimutan na you have the power to say no. No. Kaya po, kailangan talaga natin magpalalim ng ating pananampalataya. Magpalalim po ng ating kaalaman sa Biblia. Kasi, pag ganun, hindi tayo madaling maluloko na kaaway. No. Kung paano si Jesus, tinukso sa Matthew chapter 11, hindi po nagkakamali. Or 4 ba yun? No, lahat din, dinaan niya sa Word of God. Diba? Ganun din po tayo. Meron po tayong panlaban, we have the power to say no. At, sabi po sa 1 Corinthians 10:30, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. Lahat po ng ating pinagdadaanan, common lang. Ito gawin sa katabi mo, common lang yan, kapatid. Yan. Hindi yung special, hindi yung para sa'yo lang. No, meron pa dito yung pinagdaanan, tapos nagtanong ka sa Panginoon, Lord, bakit ako lang yung ganito? Ako lang yung nagdadaan ng ganito. Bakit yung iba hindi naman ganito? Bakit sa akin pa? Yeah, bakit sa akin pa? Hindi, mabait naman ako. Bakit ako pa? Bakit ako pa? Yeah, bakit yan? Pero sabi dito, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. Tandaan niyo po. Yeah. Pero, sabi dito, tuloy natin verse, and God is faithful. Tapat ang Panginoon, He will not let you be tempted beyond what you can bear. Yeah. But when you are tempted, ito na ulit yung you have the power to say no. He will also provide a way out so that you can endure it. No, you have the power to say no. Paulit-ulit po ako, no? Para kung matandaan natin. You have the power to say no to sin. Yeah. And, yung last po, tandaan niyo po yung pangalawa, I am a child of God, I have been made holy through Jesus Christ, and I have the power to say no to sin. At ang panghuli po, I am a child of God, my Father has a great plan for me. Yeah. Favorite po natin lahat na verse. No? Baka lahat ng favorite to. For Jeremiah 29:11, may makapag-recite po ba? Kabisado nito, no? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Kaya lang, minsan nakakalimutan natin na tayo ay anak ng Diyos. Kaya, mas pinipilit natin yung ating mga sariling plano sa buhay. Yan. Sino dito ang maraming plano sa buhay? Maraming pangarap. Maraming pangarap. Kotse, bahay, parang parang networking. Sino dito maraming pangarap sa buhay? Business, di ba? Yung tinuturo sa atin ngayon, business, yumaman. Yan. No, yun yung simpleng yumaman. Maraming plano sa buhay. Pero sabi dito, sa Proverbs 19:21, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevail. Tandaan po natin yan, hindi tayo mananalo sa Panginoon. Hindi po natin siya kaya lampasan. Hindi po natin
Pag kinalaban po natin ng Panginoon, hindi po tayo mananalo. At, higit sa lahat, kapag po sinunod natin ang ating sariling plano, sigurado po, no, hindi katagumpayan ang mararanasan natin. Kaya lagi niyo pong tandaan, ikaw ay anak ng Diyos, ang iyong Ama sa langit ay may plano sa iyo. No? Kaya sana, huwag natin ipilit yung ating mga sariling plano. Lagi po natin i-ask ang will ng Lord. No? Hindi po sinasabi ng Bible na huwag kang magplano. Kaya sabi dito many are the plans in a person's heart. Marami po talaga tayong plan sa buhay. No? Marami po talaga tayong pangarap, marami po tayong gusto mangyari. Ang tanong na lang po, yung gusto mo bang mangyari ay align sa will ng Lord sa buhay mo. Yan. At ito rin po yung isang dahilan, katulad po yung sinabi ko kanina, kung bakit tayo nagpe-pray. No? Habang tayo po ay nanalangin, na-align po yung ating mga puso sa plano ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Marami po sana ito, nagtatulang po yung sinare ko sa inyo, na ito palang verse na to na lagi kong sinashare sa iba kapag nagsasedro, ay applicable din pala sa akin. Na ako ay anak ng Panginoon at sana po lagi natin tandaan, yun ang ating identity. No? Huwag po kayo, sana po, huwag niyong tignan iba, no? Ng ibang paraan ang inyong mga sarili. Huwag niyong tignan ang sarili niyo sa kung paano gusto ng mundo na maging kayo. Lagi niyo pong pangahawakan at lagi niyo pong pagtibayan sa inyong sarili ang identity niyo sa Panginoon. Sabi po sa John 1:12 again, yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He has given the right to become children. Pakisabi po ulit sa katabi mo, anak ka ng Diyos. Anak ka ng Diyos. I am a child. Anak ka ng Diyos. Anak ka ng Diyos. Sige po, bago po tayo magtuloy sa ating pong prayer,